Tapos pag magkasakit ka pa, solo mo puntang ng hospital. Wala kang gusto kang may pamilya na tawagin mo para tulungan ka. Wala, malayo. Kaya nga, marami ring luha. Hello everyone! May kasama tayo isang OFW for 28 years sa Saudi and siya na mismo yung magpapakilala. At kasama natin si Sir. Sige, pakilala ka po, Sir. I'm Ilorde Impas, OFW from Saudi Arabia, former 28 years. Wow, grabe no, 28 years, grabe. Sir, ano pala yung klase trabaho niyo po sa Saudi? Ako'y isang welder, Welder. planta o pipeline. Oh, yan lang talaga yung trabaho mo for the Yun past yung trabaho 28 ko years, doon. no? So ito Sir ha, may mga katanungan ako Sir, especially para sa OFW na makaka-relate din sa'yo. Kaya ito muna yung tanong ko Sir, okay? Kamusta naman yung experience mo sa for the past 28 years? Sa 28 years ako doon, sir, ang daming experience ko nga, yung mga kalungkutan, Homesick. kaya nga, homesick, kaya nga napunta doon, tanggap talagang gano'n ang mangyari. Naranasan kong mag-away sa asawa. Ang napakasakit, sir, pa mag-away kayo sa asawa mo, no? Napakalayo ninyo. Video call lang talaga. Grabe. Tapos pag tumawag ka, di ka pasagutin. Oo. Yun ang napakasakit doon nga mangyayari sa malayo sa pamilya. Tapos pag magkasakit ka pa, solo mo puntang ng hospital. Wala kang gusto kang may pamilya na tawagin mo para tulungan ka. Wala, malayo. Kaya nga, marami ring luha na Luha. ipuno. Ilang balde ba yung naluha, napuno ng luha, Sir? So, ganun talaga, Sir. Sobrang relate ako sa iyo, Sir. Bilang isang OFW, hindi naman talaga ganun kadali. At lalo na pag mag-isa ka lang, di ba, wala kang kasama, tapos hindi mo pa makasama yung family mo, anytime pag gusto mo. Gusto mo. Kaya, Wala. Sir, saludo talaga ako sa iyo, Sir, sa lahat ng mga sakripisyo mo sa pamilya mo. So, ito naman yung pangalawang tanong, Sir. Okay, ito naman, magkaano naman yung naipon natin for the last 28 years sa pagiging OFW sa Saudi? Sawa ng Diyos, sir. Yung ipon ko, sorry, utang. Ang dami kong utang. Sa naman yun, na-impas ko naman din. Bago ko umuwi, may nakuha din sa akong serbisyo. Binabayad ko rin. Kaya nga, pag uwi ko, wala rin akong utang. Buti na lang, yung may schedule ako pa uwi, nag-isa lang ko sa kwarto, nag-scroll, nakita ko itong ano nito, yung... Nakita mo sa online. Sa online. Sinubukan ko maghaw. Kaya yung mag-uusap kami, talagang may laman talagang niya, nagtiwala talaga, kaya ako nagdesisyon. Pero ang tanong, sabi kasi nila, Sir, hindi ko alam kung totoo ba to. Sabi kasi nila, yung mga OFW daw, sobrang dami daw ipon at mayaman na daw sila. Ang sabi daw nila, yung resibo daw. Resibo talaga, sir. Kaya sabi nga nila, Sir, pag naibenta daw nila yung resibo, mayaman na daw sila. Kaso nga lang, hindi mabenta. May utang pa. So, ngayon, Sir, ito naman, Sir, makaka-relate ka dito, Sir, at makaka-relate yung mga viewers natin. Okay, ano yung pinakamahirap bilang isang OFW? Like, yung naranasan mo, Sir, yung siguro, yung hindi mo malilimutan, Sir, na nangyari sa buhay mo nung nasa abroad ka. Yung sir, yung di ko talaga malilimutan. Yung minsan, yung mga kasamahan ko, nagsagutan pa kami, tapos ang layo mo sa pamilya. Tapos, pinapayuhan ako ng misis ko, huwag kang mapadala sa dyan, nag-iisa ka lang dyan. Masakit talaga isipin, sir, yung gagawa kang kasalanan, di mo ginagawa. Tama. Yun ang Wala kang magawa, Sir, no? Wala akong magawa. Kasi malayo ako sa kanila. Wala akong mapagsumbungan ba, nag-isa lang ako. Pero saludo ako sa misis mo, Sir, ha? Di ba? Kasi andun pa rin siya sa'yo kahit malayo ka pa. Oo naman, sir. Hanga ako sa misis ko. Napakabait. Nagbibigay din siya ng advice sa'yo. Nagko-comfort din sa'yo. Kahit pa paano, Sir, no? Yung talagang ko nga. Kompleto. Pag alis ko, kompleto pamilya ko. Pag uwi ko, kompleto pa rin. Wow. Proud ako. Kaya yun talaga yung reason din, Sir, bakit ka nag-abroad, di ba? Kaya ito naman, Sir, ayan, may ito pang-apat na tanong, Sir. Paano mo naman na-meet itong Executive Empire? Kasi sabi mo, Sir, nakita mo lang sa online, nagsuscroll ka lang,
Ano ba yung nangyari, sir? Parang nagpahinga ka ba doon? Parang napahinga ako ng oras, sir. that time? May schedule ako pa uwi eh. Gahawa ako sa kanya. Kaya nga, pinapaliwanag niya sa akin. Kaya unti-unti talaga nagtiwala ako. Kaya nga, pag uwi ko, dumadaan na talaga ako sa kanya. Na nagkipagkita. Kaya Pero- nga, nagdesisyon ako kagad. Pero na-experience mo din naman siguro, sir, na na-scam before, nagtiwala ka din. Wala naman, sir. Sa pag-usap namin, wala akong natandaan na may Experience. Oo. Talagang trusted talaga yung Oo. sa tamang tao ka talaga, Oo. sir, no? Tapos kinakausap ko pa si Mentor Silpa. Yun, nagpaliwanag sa akin. Tapos lalo akong nagtiwala. Parang nabigyan ka ng, Oo. sir, no, ng opportunity. Si Mentor Jero, nakausap ko rin. At saka ikaw, nakausap din kita. Yes, kasi actually guys, nakausap ko din si Sir Lely sa video ko lang. Kaya sobrang saludo talaga ako kahit even online, nakilala ko lang talaga siya. So ito naman siguro, sir, ito yung pinaka-exciting part. Message mo para sa lahat siguro, sir, sa mga hindi pa po nakikita or nagdududa pa or nagdadalawang isip pa or pinag-iisipan pa or sasabihin mo na sa asawa. Ano yung gandang message mo na sasabihin, sir? Sa mga kasamahan ko, sir. Diyan sa Saudi Arabia, diyan sa iba't ibang Kahit hindi sa Saudi, bansa. sir, kahit nasa ibang bansa or sa mga kilala ko. Dito na ako ngayon. Nagpurgod na. Kaya sa tiwala lang, sa awa ng Diyos, yung kinikita ko sa Saudi Arabia, mas lamang pag kinikita ko dito. Kaya nga, maniwala lang kayo. Magtiwala kayo. Kasi ito na ang magandang katulad sa akin, yung may edad na di kung mag-apply ka ng trabaho, mahirap na, nagsidag ka na. Dito, di ako nagsisisi dito. Kaya nga, kayong mga kilala ko dyan, payo ko lang sa inyo, subukan nyo lang, di kayo magsisi talaga. Napakabait sa team, lalo sa mga team leader ko dito, at sa kumpanya. Wala kang pinagsisihan, maganda talaga ito. So mismo galing na talaga kay sir, no? So bali sir, thank you so much sa pag-share mo sa kanila, sir, no? Kaya dyan sa mga viewers natin dyan, kaya subukan mo lang, lakasan mo lang loob para kung ano man nangyari kay Sir Lord, mangyayari din sa'yo.